President Aquino vows to double efforts to further modernize the Philippine Air Force. The president made the pledge in a speech during the 68th PAF founding anniversary in Clark Air Base, Pampanga. At the same time, he challenged the AFP to sustain his reforms by continuing to uphold the straight path governance of the Aquino administration. Rocky Ignacio reports. President Aquino directed and at the same time challenged uniformed men to make the straight path of governance and norm of public service. The President and the Armed Forces Commander-in-Chief led the 68th founding anniversary of the Philippine Air Force at Clark Air Base in Pampanga. He reiterated that long overdue modernization of the AFP will now become a reality because of reforms and fiscal discipline. Malinaw po, mayroon ng gobyernong tunay na nagmamalasakit sa makawal natin kumakalinga sa mamamayan. Sa nalalabing panahon natin sa pwesto, makakaasa hindi magbabaliw ang suporta natin sa inyong hanay. Dodoblehin pa natin ang pagsisikap upang mapabilis pa ang paghubog natin sa isang hubong himpapawid na talagang may pagmamalaki ng ating mga boss ngayon at ng mga susunod pang henerasyon. Ang atas at hamon ko naman sa inyo. Sa bawat sangandaan, manatili kayong tumatak sa landas na tama at makatwiran. Patuloy kayong maging tagapagtanggol ng ating lipunan. The President assures government support to country sentinels by upgrading their air asset to ensure peace and order, immediate response in times of emergency, and territorial security. The President confirms that the first two fighter trainer jets FA-50 acquired from South Korea are coming in December. Ang dating nag-iisang C-130 natin, ngayon 3 na at nasa proseso tayo ng pagdagdag ng 2 pang unit para lalong palakasin ang inyong heavy lift capability. Natanggap na rin ninyo ang una sa 3 binili nating CASA C-295 medium lift transports at 2 bagong Bell 412. Nakatakda ding dumating ang 2 pang units ng C-295, 2 C-212 light lift transports at 6 pang Bell 412 combat utility helicopters. Dagdag pa rito, mayroon din tayong nakapilang 6 na close air aircraft na lalo magpapalawig sa kakayahan ninyong magsagawa ng iba't ibang operasyon sa ating bansa. Sa Disyembre naman, matatanggap na ninyo ang unang 2 unit sa ating mga SA FA-50 lead-in fighter trainer jets na binili natin mula sa South Korea. Nitong ang Hunyo, matagumpay na naisagawa ang maiden flight ng unang FA-50 unit na binili natin. Malapit na nga pong mag-take off sa sarili nating airbase ang fighter jets na ito, na inaasahang higit na maglililang sa kakayahan nating pangalagaan ang ating pong teritoryo. Aside from modernization, the government is focused on giving other benefits to soldiers, including housing program. Di nga lang pagbili at pag-upgrade sa mga kagamitan para sa inyong mga misyon ang tinututukan natin. Tinutugunan din ng inyong gobyerno ang iba pang pangangailangan ng ating uniformadong hanay. Sa ilalim po ng Phase 1 at Phase 2 ng housing program natin para sa ating mga uniformadong hanay, nakapagpatayo na tayo ng 52,641 units ng bahay. 6,400 units dito ang nakalaan para sa ating hukbong hipapawid. Darin din ang tinasa nating subsistence allowance para sa AP at maging ang pagbili ng mga angkop na kasuotan ng mga kasapi ng Air Force. The celebration team, matatag na bagwis, dagang lambayan, lakas ng sambayanan. The President led the awarding to 14 distinguished Air Force personnel. The event also showcased the Air Force new assets. A new communications vans for 710 Special Operations Wing utilized in remote areas during air missions such as humanitarian and disaster relief operations. The 505th Search and Rescue Group, the Humanitarian Assistance and Disaster Response Unit of the AFP, also known as Angels of the Philippine Air Force. The Air Force's newly trained technical divers, a unit capable of performing deep underwater search and retrieval, including water surface search and rescue and sea emergencies using new equipment. The Air Force has also collapsed structure search and rescue or CSSR capability that will be deployed in preparations for other disasters like earthquake and landslides. President Aquino said this is his last Air Force anniversary event as president and he wants his legacy of good governance would not put into waste. Ito na po ang huling anibersaryo ng ating hukbong himpapawid na dadaluhan ko bilang inyong Commander-in-Chief. 1 taon mula ngayon, babalik na ako sa buhay pribado. Kaya sa pagharap ko sa inyo, mainam na balikan natin ang panatang binitawan ko. Ipamana ang isang Pilipino di hamak na mas maganda kaysa sa aking tinatnan.
Patunay ang matatagumpay nating reforma sa hukbong himpapawid at sa buong sandatahang lakas na tumututo tayo sa ating salita. Naalala ko nga ang sinabi ng isang bagong graduate ng Philippine Military Academy nitong taon. At sabi niya po sa akin, salamat daw at yung ating Air Force hindi na lang puro air kundi talagang meron na ring force. For the People's Television, Rocky Ignacio.